I won't disappoint you. I'll make sure that I live up to every promise that Rika gave. This girl is really trying my patience. Pera lang ang katapat niyan. I'm sure if you pay her the right amount, she will stay away from Matthew and she will drop the case about the resort casino. You're just trying to jack the price up. How much do you really want? Hindi ho magiging for sale yung prinsipyo ko. As of today, you no longer work at this resort. You are going to pack your things and leave. Ay, nasasaktan naman ho ako. Bitawan niyo naman ho ako. I gave you a graceful exit and you turned it down. Now I have to kick you out. Nasasaktan po ako. Hindi naman po akong gantuhin. Dad, what are you doing? Bitawan mo si Ikit, nasasaktan siya. Drew, stay out of this. I'm teaching this girl a lesson. Bakit hindi mo siya kausapin ng maayos? Hindi porke employee mo si Ikit ay pwede mo siyang tratuhin ng hindi maganda. Drew, tama na. Ano mo nasagutin yung tatay mo, please? Huwag na. Alam niyo, aalis naman ako dito sa resort niyo eh. Huh? What do you mean you're leaving? Hindi, last day ko na. Tinanggal na ako ni Sir William. Is this because I'm trying to help you get in her community? Dad, seriously? Paparusahan mo pa si Ikit dahil sa pagkontra niya sa resort casino? Listen to yourselves. This woman is clearly messing with your minds. Everything we're doing here is for the good and the interest of our family. You know what your problem is right now, Dad? You're letting the pressure from the investors get to you. It's clouding your judgment. You weren't like this before. The man I knew would always stand up for the people. What happened to you? Oh, I'm a bad guy now? Are you seriously going against me, your own father, for her? No, that's not... Tama na, Sir Matthew. Tama na ho, ah. Alam niyo, Sir Drew, na-appreciate ko naman yung pagtatanggol niyo sa akin. Pero ayoko naman mag-away-away kayo dahil sa akin. Pero Ikit, Hindi kasi ganun, Drew, na maraming salamat. Pero ako na lang yung lalayo. Ako na yung kusang lalayo kasi ayoko na ng gulo eh. Ayoko na. Ha? Ayusin niyo na to. Sorry po, Sir William. Sorry. No, Ikit, wait. Ikit, come back. What? Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Hindi na talaga ako makakaalis dito. Ikit. Bakit po kayo umiiyak? Kasi wala na ako ng pag-asa na makaalis dito. Ginawa ko naman ang lahat eh. Ito yata talagang kapalaran ko. Baka dito na ako mamamatay. Hindi, Miss May. Huwag niyo pong sabihin yan. Marami pa po kami nag-aantay sa pagbabalik niyo. Gusto ko pa po kayo makasama. Gusto ko pa po kayong mayakap. Miss May, huwag po kayong susuko. Pagod ako. Hindi ko alam kung may lakas pa ako. Miss May, naniniwala po kung kaya niyo po yan. Basta palagi niyo lang pong tatandaan na lahat ng bagay pwede po natin makuha. Miss May, huwag lang po kayong bibitaw. Ikit, wag mo ko iwan. Ikit. Hindi ako susuko.
Hindi ako susuko, Ikit. Hindi ako susuko. Hindi ako susuko. Ikit! Hoy! Tumigil ka! Kain ka lang ng marami, Zina. Tonight, we're going to have a feast. Dahil ise-celebrate natin ang pagkabagsak ni Marikit. Good girl! Oh. Kanina pa kita hinihintay. Na-traffic ka ba? Or you just like to make a habit of making a dramatic entrance? Kanina pa ako nasa labas. Sinisigurado ko lang na walang makakakita sa akin. Ayokong may makapansin or makakilala sa akin na imi-meet kita. Relax, attorney. Kaya nga itong lugar ang pinili ko because it's discreet. And I'm sure by now you've heard of the news na pinalayas na ni William si Marikit. Kalat na yun sa buong resort. O di ba? Effective yung partnership natin. I'm so glad you agreed to partner with me. Kahit galit ako kay Matthew, dahil mas pinili niya yung ikit na yun kesa sa akin, hindi ko magagawa yung gusto mong mangyari. Abogado ho ako. Trabaho ko ang mag-defend ng tao. Hindi gumante o mag-cause ng harm sa iba. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo nang ituloy ang pinaplano mo. Ikaw ang bahala, attorney. Alam ko naman na in love ka pa rin kay Matthew hanggang ngayon. At habang nandyan si Marikit, malabong magkabalikan pa kayo ng ex mo. Can you imagine, sa ganda mong yan, isang cheap at pangit na babae lang ang ipagpapalit sa'yo? Kung gusto mong magkatuluyan ng happy ending ang love story nyo ni Matthew, iisa lang ang solusyon. Kailangan mawala sa picture si Marikit. Now the choice is yours, attorney. Habang buhay ka na bang maglilinis-linisan at magiging broken-hearted? O makikipagtulungan ka sa akin para burahin natin si Marikit at magkabalikan kayo ni Matthew? Fine. I'm in. Pero wala dapat makaalam na itong usapan natin. Madali naman akong kausap eh. Don't worry. This is going to be our little secret. Hindi malalaman ni Marikit na nag-tag team ang dalawang maganda para burahin ang kapangitan niya dito sa Dream Paradise Resort. Bakit parang nonchalant ka, attorney? Hindi ka ba masaya sa mga nangyari kay Marikit? Kainis kasi. I was counting on Ikit na tatanggapin niya yung check na yun para magalit sa kanya si Matthew. Pero yung babaeng yun nag-inarte pa. Ang importante, hindi na nagtatrabaho dun si Marikit. So, hindi na sila magkikita ni Matthew. Eh paano kung suyuin siya ni Matthew? Kahit magkalayo na sila. Eh di itutuloy natin ang inumpisa natin. Gagatungan natin silang lahat para magalit silang lahat kay Marikit. Umpisa pa lang ang pagpapatanggal natin sa trabaho kay Marikit. Itutuloy natin yon hanggat mawala ang lahat ng importante sa kanya. Ang reputasyon niya, mga pinaglalaban niya at lalong-lalo na si Matthew. Hindi tayo titigil hanggat mawala ang lahat sa kanya. Jesus Christ, why isn't she picking up?
bigyan mo na lang ng space si Ikit. Baka masyado siya nasaktan sa nangyari kanina, kaya ayaw niya ng kausap. Drew, I just want to make sure she's okay. Siyempre hindi. Sino ba magiging okay pagkatapos kang palayasin at tanggalin ng trabaho, ha? Alam mo kung may dapat kang kausapin, it should be Dad. Dapat mas mag-stand up ka sa kanya. Drew, that's what I've been doing. Then you should do more. Because it's clearly not enough. What do you want me to do? You want me to confront Dad? You want me to fight him? Bakit hindi? Kung yun ang kinakailangan para malaman ni Dad na mali siya, then do it! Kasi kung talagang mahal mo si Ikit, ipaglalaban mo siya. Hindi mo hahayaan na maaapi siya. Pero kung takot ka na kumprontahin si Dad, then ako na lang haharap sa kanya. Kasi ako, hindi ko hahayaan na maagrabyado ang taong importante sa akin. Gagawin ko ang lahat para kay Ikit. What are you trying to say? Why is Ikit so important to you? Are you that dense, kuya? Importante si Ikit sa akin dahil gusto ko siya. Matagal na akong may feelings para sa kanya. I thought you guys only looked at each other as friends. I didn't think there was something more. I mean, how long have you felt this way? Does Ikit feel the same way about you? Hindi ko namalayan kung kailan nagsimula. Pero habang tumatagal, mas napahanga ako sa pagiging positive niya, sa pagiging palaban niya. And every time nakikita ko na nasasaktan siya, gusto ko siyang damayan. Gusto ko siyang protektahan. Why didn't you just tell me? Kasi alam ko nagugustuhan mo rin si Ikit, kuya. And ayoko mag-cause ng friction or tension between us kasi importante ka din sa akin. I actually planned on telling Ikit about how I felt. But when I finally had the courage, naunahan mo na ako. Drew, I'm sorry if I hurt you, Drew. I mean, I hope this doesn't change anything between us. Alam ko naman kung saan ako lulugat, kuya. Kaya hindi ako magiging problem sa inyo ni Ikit. Pero kung hindi ka magsa-stand up kay Dad, I won't hesitate to step in. Dahil deserve ni Ikit ang isang taong gagawin ng lahat. Ako protektahan siya. Thank you, Brandon. William, you've been really quiet. Is everything all right? I'm sorry. I'm frustrated at the way things went down with my sons. Don't feel guilty. Tama lang na pagalitan mo sila. Para malaman nila na hindi nila dapat kinakampihan yung marikit na yon. I don't know. Could I have handled this differently? Would they have been less angry if I'd said this differently, if I'd done this differently? Drew is so far away. And now I think that Matthew's going to drift off as well. You know what? I really admire the way you love your children. But you do have to put your foot down. Kung hindi, baka patuloy ng lasunin na marikit ang mga utak nila para kalabanin ka. You have to show them who the boss is.
especially Matthew. And you can do that by scrapping his concession towards Marikit's community. Let's go back to the resort casino idea. Anyway, that's what the investors want. And if that's successful, then that'll be good for your children too. I wish May were here right now. I could really use her advice on how to handle this. Well, it's too bad that May isn't here. But I'm here. Ready naman akong damayan ka. And I will try to help you get to the best decision possible. Okay? Iya, pasensya ka na. Mukhang mahihirapan talaga akong buuin yung 1 million kasi wala na akong trabaho. Tinanggal na ako eh. Why? What happened? Galit kasi sa akin si Sir William kasi nga dahil sa pagtuloy ko ng kaso dun sa resort casino. Tapos ayaw niya rin na nagkakamabutihan kami ni Sir Macho. I'm so sorry to hear that again. Ito, papayuhan kita hindi bilang lawyer mo, hindi bilang kaibigan mo. Baka mas mabuti na sundin nyo na lang yung kagustuhan ni Tito William. Tuluyan mo na lang layuan si Matthew. Bakit ko naman gagawin yun eh? Wala naman siyang ginagawa sa akin masama, di ba? I know. Pero, kilala ko kasi si Tito William. If he doesn't like you, forever ka nang markado sa kanya. Kahit nga yung anak niya na si Drew, di ba, malayo yung loob sa kanya. Ikaw pa kaya na total stranger to him? Hindi niya matatanggap na maging close kayo ni Matthew at mas lalong hindi niya matatanggap kung magkatuluyan kayo ng anak niya. Hi, Tita May. Oh my. Sobrang haggard mo na. Ano nga yung laging sinasabi ni Ikit? Kaya pa ba today? Kakayanin. Dahil hindi ako papayag na manaig yung mga kalokohan ninyo. Wow! Props to your fighting spirit. Pero mukhang late ka na. Kasi inuuto na ng husto ni Tita Soraya ang loving husband mo. She doesn't even have to lift a finger para lang pahirapan si Ikit. Kasi si Sir William na ang nagpapahirap sa kanya. Ano? Wala? Walang reaction? Ayaw mo akong sunggaban, ha? Anyways, you won't be able to do anything to hurt me. Dahil never ka nang makakawala dyan. Sad, no? Sige! Subukan nyo! Bubutasin ko lalamunan nito. Baba yung mga baril niya! Baba! Baba niyo sabi! Ano? Lagot kayo sa amo niyo! Oh my God, sundin niyo siya! Ayoko pang mamatay! Do it! Taas yung mga kamay niyo! Taas ang kamay! Ikaw! Lagay mo yung baril mo dito. Kayo! Doon kayo sa likod. Sa likod ng mesa! Sumunod kayo, ba't bubutasin ko bumbunan nito? Subukan nyo. Doon kayo, sa likod. Lahat! Sa likod ng mesa! Sumunod ka na lang. Saan mo ko dadalhin? Sumunod ka na lang! You're not gonna get away with this! Lagot ka kay Tita Soraya! Ganun ba katindi yung
Italik niya sa akin para gawin niya yun. I'm afraid so. Kaya nga pati yung community mo sa Daraitan nadadamay eh. Actually, yung team niya nag-file na ng motion para ma-lift yung injunction. To be honest, ang lakas ng apela ng team nila. So, posible na matuloy ulit yung construction dun sa site. Eh, teka, Pia, nag-commit sa akin si Sir Matthew na hindi niya na itutuloy yung resort casino doon sa Daraitan. Natuto pa rin na lahat ng mga pinangako doon sa kadimoy ko. Ano nangyari? Ikit, I'm afraid hindi na matutuloy yan. Kasi sobrang determined ni Tito William na matuloy talaga yung resort casino na pinapagawa nila. Kahit sino pang masagasaan niya. Ikit, saan ka pupunta? Kakausapin ko si Sir William. Pipigilan ko siya sa lahat ng mga pinaplano niya doon sa Daraitan. Buhay at kinabukasan ng mga kadimoy ko yung nakasalalay dito. Hello. This is Soraya Sharma. She's our new major investor, and she will be refining the rules and regulations to improve the overall quality of service at the resort. Sir William! What are you doing here? You're not invited. Hindi pa ba kayo kontento? Ha? Tinanggalan niyo na ako ng trabaho, pati ba naman yung mga kadimoy ko, kailangan niyo pang idami dito? Tita May,